Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa bidyong ito, matutuklasan nyo kung bakit kinakain ng mga babaeng mantis ang kanilang manliligaw. Bakit ba kailangan ng mga lalaking gagamba na magbigay ng regalo sa mga babae? At ano ang kahulugan ng salitang sexual cannibalism? Kung bakit ito kinatatakutan ng mga hayop? Lahat ng yan ay matutuklasan nyo for today's episode. Pero bago tayo magsimula, pindutin nyo muna ang subscribe button. Maraming salamat! Para alamin ang sexual cannibalism, dapat muna natin tuklasin kung paano nanliligaw ang mga lalaking mantis. Ito ang lalaking mantis at ito naman ang babaeng mantis. Halos 2 beses na mas malaki ang mga babae kaysa sa lalaki. Para sa mga lalaking mantis, mas gusto nilang ligawan ang pinakamatabang babae dahil ang pagiging mataba ay indikasyon na malusog ang katawan. Kaso nga lang, merong malaking problema dahil ang mga babaeng mantis kasi ay cannibal. Ibig sabihin, kumakain ito ng kanilang kapwa mantis. Gaya ng babaeng mantis na ito na nakuna ng kamera na abala habang kumakain ng lalaking mantis na kanyang nahuli. Sa video, makikita ang lalaking mantis na dahan-dahang lumalapit sa babaeng mantis dahil gusto ng lalaking ito na maglabing-labing sila nang nakita niyang babae. Yun nga lang, agad siyang nahuli ng gutom na babae. Kesa mag-enjoy ang lalaking mantis sa pakikipagtalik, naging laman tiyan siya ng babaeng mantis. Kahit nahulog na at naputol ang kalahating katawan ng lalaking mantis, ang kalahating katawan naman nito ay naiwang nakakabit sa katawan ng babaeng mantis, kaya patuloy lang ang kanilang pagtatalik. Nakita mo yan? Ito yung katawan ng babae at ito naman ang katawan ng lalaki. Kitang-kita sa video na patuloy lang na ipinapasa ng lalaking mantis ang kanyang semilya papasok sa pempem ng babaeng mantis para mabuntis niya pa rin ito kahit na putol na ang kalahati ng kanyang katawan. Kumbaga habang kinakain ng babaeng mantis ang katawan ng lalaki, patuloy lang ang katawan ng lalaki sa pagbubuntis sa babae. Kaya nga ito tinawag na sexual cannibalism dahil kinakain nila ang kanilang kauri tuwing oras ng labing-labing. Sa hiwalay na video, makikita ang mantis na ito na patuloy lang din na nakikipagtalik sa babae kahit wala na itong ulo. Paano ba naman? Yung ulo kasi nito ay kanina pang kinain ng babaeng mantis. Nako, para pala silang zombie. Gumagalaw pa rin kahit dapat patay na sila. Pero ganun pa man, patuloy lang na binubuntis ng lalaking ito ang babae kahit wala na itong ulo. Kung minsan pa nga merong mga lalaki na makikisiping sa babaeng mantis habang abala ito sa pagkain. Sa ganitong paraan, hindi siya makakain ng babaeng mantis. Ang tawag rito, opportunistic mating, kung saan gagamitin niya ang oras na ito habang abala ang babae. Ayon sa pag-aaral ng mga scientist, may pakinabang ang pagkain ng babaeng mantis sa kanyang manliligaw. Mas lumulusog raw kasi ang kanilang mga anak kapag kinakain niya ang masustansyang katawan ng tatay ng kanyang mga anak. Kumbaga yung katawan ng lalaking mantis ay nagbibigay ng sustansya sa babae para mangitlog ng marami at magsilang ng bagong henerasyon ng malulusog na baby mantis. Kapag hindi kinain ng babaeng mantis ang lalaki, maaaring kaunti lang ang itlog na kanyang ilabas. Ganyan mangitlog ang mga mantis. Ang tawag dyan ay uutika. Tumitigas ang mga itlog na ito para proteksyon umulan man o umaraw. Kung tutuusin hindi na mahalaga sa lalaking mantis ang makasurvive dahil nabubuhay lang naman sila ng 6 na buwan. O diba, napakaikli lang din ang kanilang buhay. Dahil dyan, alam ng mga lalaking mantis na malapit na rin silang mamatay, kaya naman malugod na iaalay ng lalaking mantis ang kanilang buhay para maging fertilizer sa magiging anak nila. Kung pag-uusapan naman natin ang mundo ng mga gagamba, isa rin ito sa gumagawa ng sexual cannibalism. Ang mga lalaking gagamba ay hindi hamak na mas maliit kumpara sa mga babae. Ganun pala yun, no? Sobrang liit ng mga lalaki tapos sobrang laki naman ng mga babae. Sa tuwing lumalapit ang lalaki upang makipagtalik, pwede silang sakmalin ng mga babae upang kainin.
Naku po, kawawa naman yung mga lalaki. Aakyat lang naman sila ng ligaw tapos kinain pa sila ng babae. Gaya ng babaeng gagamba na ito na nakunan sa video na abala sa pagbabalot ng sapot sa lalaking gagamba na kanyang nahuli. Simple lang din ang dahilan kung bakit kinakain ng mga babae ang lalaki. Ang katawan kasi ng lalaking gagamba ay nagbibigay sustansya sa kanyang pagbubuntis. Kumbaga ay yung katawan ng lalaki ay parang pinaghalong multivitamins at fertilizer para maging malusog ang mga baby sa kanyang tiyan. Pero paano nga ba magtalik ang mga gagamba? Ganito yan, ang mga lalaking gagamba ay merong pulp sa ulo. Ito yung dalawang pares ng galamay sa ulo at andito sa pulp nakalagay ang kanilang semilya o sperm. Wala namang kasing patotoy ang mga gagamba. Kapag gustong makipagtalik ng lalaki, pumupunta ito sa tiyan ng babae at baliktaran silang maglalabing-labing. Sa madaling salita, para silang naka 69 position. Habang nasa ilalim ang lalaki, sisiguraduhin nitong ipinapasok niya ang kanyang pulp sa butas o yung genitalia ng babae. Yun nga lang, habang ginagawa niya ito, maaaring inuumpisahan na rin siyang kainin ng gutom na babae. Meron pang tinatawag na mate guarding, kung saan binabali ng lalaking gagamba ang kanilang pulp at ipinapasok ito sa butas o genitalia ng babae para walang ibang lalaking gagamba ang makatalik ng babae dahil meron nang nakabara dun sa kanyang butas. Nakaisip pa nga ng kakaibang estilo ang mga lalaking gagamba para hindi matrigger ang pagiging cannibal ng babae. Ginagalaw-galaw nila ang sapot sa dahan-dahang paraan na para bang nagpapakilala sila sa babae na andito sila para manligaw at hindi magpakain. Yang nakikita mong pangangalabit ng lalaki sa sapot ng babae, ganyan sila magpaalam sa babae. Pero ito na ata ang pinaka-cute na paraan ng lalaking gagamba para hindi sila kainin ng babae. Ang gagambang ito ay naaktuhan na nagbabalot ng pagkain para ibigay sa kanyang nililigawan. Ito ang lahi ng nursery web spider. Nakahuli ito ng langaw at ito ang iririgalo niya sa babae. Paglapit ng lalaki sa babaeng gagamba, ibibigay niya rito ang kanyang regalong langaw. Sa ganitong paraan, hindi siya kakainin ng babae at sa halip, mas kakainin nito ang kanyang niregalong pagkain. Kaya naman habang abala ang babae sa pagkain ng langaw, ligtas na makakapaglabing-labing ang lalaking gagamba. Ang galing, no? Kahit na sila ay gagamba, ay naisip nila ang ganong katalinong diskarte. Napakawais naman pala nila. Sa buong sulok ng mundo, marami pang hayop ang nakitaan ng nagsasagawa ng sexual cannibalism. Ang mga babaeng anaconda ay kumakain din ng kanilang manliligaw, lalo't 5 beses na mas maliit sa kanila ang mga lalaki. May mga uri din ng ipis at kuliglig na kumakain ng kanilang kalahi tuwing mating season. Sa tingin ko, mahalaga na malaman natin ang tungkol sa sexual cannibalism dahil nakikita natin rito kung gaano kaalaga ang ilang hayop sa kanilang anak para lumaking malusog at malakas. Kasi biruin mo yon, yung mga tatay na mantis willing silang magpakain para sa kanilang anak. Di ba yun ang klase ng sakripisyo na hindi mo inaasahan na kaya palang gawin ng mga mantis. Kaya sa susunod na may makita kang itlog ng mantis o itlog ng gagamba, sana ay huwag niyo yung sisirain kasi malaki ang isinakripisyo ng kanilang magulang para lang mabuhay ang kanilang anak. Pero kung may makita kayong itlog ng ipis o itlog ng lamok, naku, patayin niyo yan at wala yung magandang pakinabang at saka nagkakalat pa yan ng sakit. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Herbie Norbe. Hello rin kay Riley Keen M. Aguilar. What's up kina Mark Luis Ripalda at Clint Rustley Litawen. Shoutout kina Rain Anthony at Rian Jane L. Lamputi. At kina Lola Adoracion, Tatay Fidel at sa buong pamilya Cañete. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on our next video. Bye-bye! Hello mga ka-FTP, ako si Nomer at nagpapasalamat sa inyong panunood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the subscribe button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!